Samahan nyo kami sa first long ride ni Alonso. Gumayak na kami ng mga 11 p.m. para makaalis kami ng 12 a.m. dito sa Bulacan. Kasi mahaba-haba talaga yung biyahe namin ngayon. Mas pinili nga namin ang gabi na biyahe para wala masyadong sasakyan. Ayan, nakatulog na nga kami dito sa daan. Sanay na sanay si Alonso na kahit saan na lang ay matutulog siya. Ayan. Masakay lang ng motor yan, tulog yan. Pero alam ko pagdating namin sa pupuntahan namin ay masaya yan. So ayan nga, ayan, inabutan na talaga kami ng umaga sa biyahe. Pagkakaalam ko ay nandito kami ngayon sa Maria Aurora. Not sure pero feeling ko Maria Aurora to. Nag-stop over nga din muna kami dito para dito na kami mag-restroom. Ayan. Dito kami dumating sa Baler. Nag-breakfast muna kami saglit sa 7-Eleven para may charge ulit kami papunta sa pupunta namin. Si Alonso, ayaw niya ng mainit talaga. Hindi yan natutulog. Gising yan. Tingnan nyo ha. Papakita ko sa inyo. Ayaw niya talaga ng araw. Kahit noon pa man, pag naka-helmet kami. Yumuyuko talaga siya pag nakakita siya ng araw. Yun lang, yung masaya lang dito sa pagbiyahe namin is napakaganda naman talaga ng tanawin talaga. Sulit naman talaga lagi yung biyahe namin kasi kung ganito ba naman kaganda lagi yung makikita namin. Dumating na nga po pala kami dito sa Kasiguran Road. Ayan, dito talaga nag-i-stay or nag-stop over yung mga pupunta dito sa Baler kasi dito mo makikita yung malalakas na alon, tapos may mga rock formation din. Ayan nga si Alonso, sobrang saya. At natupad na yung gusto niya. Gusto niya talagang mag-beach. Kasi kwento ko lang din na baby pa lang si Alonso na sobrang hilig na talaga niyan mag-travel. Yung magulang pala. Ayun nga, nasa tiyan ko pa lang yan kahit saan kami, kahit pandemic noon. Go lang kami kung saan pwedeng lulusot kami. Makarating lang kami sa beach. Kaya ayan si Alonso, namana na sa amin, di ba? Nag-stop over muna ulit kami kasi sobrang tagal na din ang biyahe namin. Pero ayan na, feeling ko naman talaga ay malapit na talaga kami. Dede time si Alonso. Ang rami namin stop over dito at dumating na din kami finally sa Kasiguran. Sobrang ganda dito kasi hindi pa siya masyadong madaming tao. Akala ko talaga di namin ito mararating kasi ang layo na nito sa pinupuntahan namin. And finally nga, at eto na, nandito na kami sa arko ng Kasiguran. Ito na yung pinapangarap namin, matagal na. Dati pa lang wala pang pupunta dito ay gustong-gusto na naman talagang pumunta dito. Hindi lang talaga kami magkaroon ng chance kasi mahirap nga may bata, ganun. Tapos ang hirap naman din pag nakasakyan kasi sobrang tagal lalo ng biyahe. Kaya ayun, ngayon sinubukan talaga namin na kung saan kami makarating. Sabi namin na kung saan lang yung kaya ni Alonso, dun lang kami. Or pag hindi kami nakalusot sa mga checkpoints, hindi na kami pupunta doon. Kung saan lang kami mapunta, okay na kami doon. Pero ayun, inadyan ni Lord na marating kami talaga dito sa bagong paraiso na naman sa aming mga puso. Ayun nga, at pagdating namin wala nang inatupag si Alonso, kundi ang lupa. Sinabayan na din namin ng pag-ayos ng tent para mamaya matutulog na lang kami at medyo pagod din sa biyahe. Si Alonso talaga yung unang nag-enjoy. Tingnan niyo naman, di ba? Oh, san ka pa? Binigyan pa ako ng buko. Ang dami-dami kasing buko dito sa tabi-tabi dito kasi nga sobrang daming puno ng buko dito. Yun ang nakapaligid dito. After nga naming mag-ayos ay bumili na kami ng aming uulamin sa pananghalian. Late lunch na pero kailangan namin kumain para may energy kami para matulog. Ano daw? Hindi ko na pala iisa-isahin sa inyo yung mga isda na yan kasi hindi ko talaga rin alam yan. Pabalik na nga ulit kami sa aming pinag-istayan. Wala pong signal dito pero may malapit naman pong piso wifi para makakontak kayo or sa mga naiwan yung trabaho. Kakain na po kami at ayan nga, sarap ng ulam namin.
Yun yung gusto ko dito pag nasa dagat kami. Nag-iihaw lang kami ng isda. After nga po pala kumain, ano ba yung masarap gawin? Eh di matulog. Hindi nga pala ito yung first time ni Alonzo mag-tent kasi pag nasa Kabayunan din po kami, lagi kami nagte-tent. Ayan, this is the day 2 namin here sa Kasiguran. Ang una ko nga po palang ginawa ay humanap ng nyog at bibili dapat ako pero si ate ay hindi pumayag. Kinuha niya lang ako dyan sa tabi-tabi ng nyog at siya pa talaga yung nagbukas ng nyog para saan kasi hindi po talaga ako marunong magbiyak ng nyog pero naturuan naman po ako magkayod ng nyog. Ayun, pinahiram na lang ako ni ate ng gadgaran ng nyog. Ngayon ko lang gagawin to yung magkayod. Napapanood ko lang to sa mami ko dati. Kasi dakilang tagakain lang talaga ako ng luto ng mami ko kasi masarap talagang magluto yung. At ayan na nga, and tada! For the craving, satisfied na nga po ako. Sobrang sarap talaga nito. At ayan nga, it's time for lunch naman. Ayan, after namin mag-lunch, ano yung ginawa namin? Eto, ayan. Ayan kami. Nakatanga sa gilid ng dagat. Kanya-kanya kami ng ginagawa sa buhay dito. O diba, ayun ang walang tao. O, tara dito. At pagkagising nga ni Alonzo, ayun ang ginawa. Nagmerienda habang nakatingin sa mga alon ng dagat. Nakakita pa siya ng playmate niya dito. Ano nga pala, apo pala ni ate yung caretaker ng resort na to na tinuluyan namin. Bali, isang gabi nga lang pala kami dito at maghapon. Then, lumipat din kami sa Dinadjawan nung hapon. Ayan, dito kami nagstay sa Dinadjawan, yung dati namin lagi pinupuntahan. At ayun, nag-tent pinch lang po kami ulit dito. After namin maayos yung tent, humanap na kami ng makakainan namin. Doon kami pumunta papuntang palengke ng Dinadjawan at dito nga po kami nag-dinner. Hindi ko na matandaan talaga yung pangalan nito pero mga magaganda po yung nagsaserve dito, promise. Thank you nga po pala sa sponsor ng aming vitamins for tonight. Pagkatapos nga po pala namin kumain ay bumalik na rin kami agad sa tent namin. At matutulog na po kami. Good night. Tomorrow again. Good morning. At ayan na nga, ako lang ang gising sa kanila. Palagi talaga ako maaga nagigising pag nasa dagat kasi palagi kong inaantay ang sunrise. Yan, di ko lang maipaliwanag kung ano yung nakita ko na to. Bali, one night nga lang din po pala kami sa Dinadjawan kasi bali, ito yung pahinga namin sa haba ng biyahe namin. Hindi katulad na nakaraan na wala kaming pahinga masyado. Dito na kami nagtanghalian. Yung may view na maganda. Ayan. Babalik po kami dito at pupuntahan po natin susunod lahat ng mga hindi natin napuntahan ngayon at kulang sa oras. Bye-bye! Thank you for watching!